Magandang araw sa inyo. Ako si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam nyo ba yung pakiramdam na paninikip ng dibdib na pabigla-bigla na lang dumarating at nawawala? Yung pakiramdam na isinisisi nyo na lang sa edad sa stress o marahil sa hindi lang natunawan. Paano kung sasabihin ko sa inyo ng mahinahon kalmado, ngunit may katiyakan na may isang bagay na nakalagay diyan mismo sa inyong frigider. Isang bagay na inakala ninyong malusog na maaaring dahan-dahang sinasaktan ang inyong puso araw-araw. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Mga senyor na ginagawa ang lahat para kumain ng malinis, kumain ng mas maraming gulay at sundin kung ano ang sinasabing malusog para lang makaramdam ng mas matinding pagod, pagiging mas kabagin at mas wala sa balanse. At kung minsan, ang kanilang puso ang nagbabayad ng halaga. Hindi ko sinasabing masama ang mga gulay, siyempre hindi. Ngunit may 5 partikular na gulay na kapag kinain sa maling paraan o masyadong madalas ay maaaring dahan-dahang magpahirap sa inyong puso, magpataas ng inyong presyon, guluhin ang ritmo nito at ubusin ang inyong lakas. At karamihan sa mga taong higit sa 50 anyos ay walang kaalam-alam. Ngunit kayo malalaman ninyo. At kapag nalaman ninyo, babaguhin nito ang paraan ng inyong pagkain magpakailanman. Hindi ito isang sermon, ito ay isang taus-pusong usapan, isang puso sa puso, dahil nagmamalasakit ako at dahil alam ko ang pakiramdam na gumising isang araw at magtaka bakit parang mas matanda ang pakiramdam ko kaysa sa aking edad. Kaya sa video na ito, isa-isahin ko ang 5 pang-araw-araw na gulay na maaaring mukhang hindi nakakapinsala o maganda pa nga, ngunit maaaring dahan-dahang magpabigat sa inyong puso kung hindi kayo mag-iingat. At higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin sa halip mga simpleng pamalit, mas matalinong pagpili. Walang mamahaling supplements o komplikadong mga dieta. Malinaw na impormasyon lang. At maniwala kayo sa akin, gugustuhin ninyong marinig ang tungkol sa numero 5 dahil malamang ay nasa kusina ninyo ito ngayon din. Kaya samahan ninyo ako. Maaaring isa ito sa pinakamahalagang video na napanood ninyo para sa inyong puso. At kung kayo ay isang taong manatiling aktibo, malaya at puno ng buhay, kahit lampas na ng 60, sige pindutin ang like button, mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo nanonood. Binabasa ko ang bawat isa. Ngayon magsimula na tayo. Gulay bilang 1, espinaca spinach. Pag-usapan natin ang unang gulay sa listahang ito. Ito yung nagtatago sa ilalim ng etiketang superfood, ngunit maaaring magdulot ng tunay na pinsala kung kakainin sa maling paraan. Handa na ba kayo? Tara na. Espinaca. Mukha itong perpektong pagkain, hindi ba berde ito, madahon ito, yung pinanumpaan ni Popeye? At sa loob ng mga dekada, sinabihan tayong kumain nito ng mas marami hilaw sa mga salad, green smoothies at mga juice. Ngunit, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaaring makagulat sa inyo. Kapag kayo ay higit na sa isastay, hindi na pinoproseso ng inyong katawan ang espinaca sa paraang tulad ng dati. Ito ang dahilan
Ang hilaw na espinaka ay puno ng isang bagay na tinatawag na oxalates. Ang maliliit na compound na ito ay hindi mukhang nakakatakot, ngunit maaari silang kumapit sa calcium sa inyong katawan at bumuo ng mga kristal. Oo, mga kristal na maaaring maging kidney stones sa kalaunan. At kapag nangyari iyon, nahihirapan ang inyong katawan na salain ang mga dumi, i-regulate ang presyon ng dugo, at panatilihing matatag ang inyong cardiovascular system. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, wala naman akong kidney stones, kaya ay siaayos lang ako. Ngunit heto ang problema, hindi ninyo kailangang makaramdam ng anuman para mangyari ang pinsala. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang oxalates ay maaaring maipon at tahimik na magpataas ng pamamaga inflammation sa mga daluyan ng dugo. At ang paulit-ulit na pamamaga ay direktang sanhi ng mataas na presyon, paninigas ng mga ugat at pagkapagod ng puso, lalo na sa mga senior. May isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na natuklasang ang mga diet na mataas sa oxalate ay makabuluhang nagpapataas ng calcium oxalate excretion, lalo na sa mga taong higit sa 50 anyos. Sa madaling salita, inilalabas ng inyong katawan ang mahahalagang mineral habang pinapanatili ang mga bagay na maaaring makasama sa inyong mga bato at puso. Naaalala ko ang isang ginang na nagngangalang Aling Elena. Siya ay 72 anyos, maganda ang kalooban, kumakain ng malinis, nag-eehersisyo, nagyoyoga. Ngunit lumapit siya sa akin, nabigo dahil sa kabila ng kanyang pamumuhay, tumataas ang kanyang presyon. Nang tingnan naming mabuti, nagdidyos siya ng hilaw na espinaka tuwing umaga. Yung smoothie na akala niya ay nakakatulong sa kanya ay sa katunayan ay binabaha ang kanyang sistema ng oxalates. Ang ginawa lang namin ay pinalitan ang kanyang kinakain ng bahagyang pinasingawang espinaka 2 minuto lang sa kawali. Iyon lang. At nagdagdag kami ng kaunting katas ng lemon sa kanyang mga pagkain. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang kanyang presyon, bumuti ang kanyang lakas, at sa wakas ay nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi nang hindi gumigising ng 4 na beses para umihi. Ganyan kalakas ang epekto ng pag-unawa sa inyong katawan pagkatapos ng 60. Hindi ninyo kailangang isuko ang espinaka. Kailangan ninyo lang itong tratuhin ng may pag-iingat. Narito ang maaari ninyong gawin. Simula ngayon, pasingawan steam ang inyong espinaka. Ang bahagyang pagluluto ay nakakabawas ng oxalates ng higit sa 80% na ginagawang mas magaan para sa inyong mga bato at mas palakaibigan sa inyong puso. Iwasang pagsabayin ang hilaw na espinaka sa mga pagkaing mataas sa calcium tulad ng keso o gatas dahil hinaharangan nito ang pagsipsip ng sustansya at nagdudulot ng build-up. At kung talagang mahilig kayo sa green smoothies, pagpalit-palitin ang inyong mga berdeng gulay. Subukan ang kale romaine o kahit arugula na mas mababa sa oxalates at mas banayad sa inyong puso. At kung pag-uusapan ang mga pailalim na panganib, dumako na tayo sa susunod na gulay. Ito'y malutong maasim at malamang ay nakalagay sa isang garapon sa inyong frigider ngayon. Ngunit para sa inyong puso, maaari itong maging isang ticking time bomb. Gulay bilang dua at sarang pipino, pickled cucumbers.
Pag-usapan natin ang atsarang pipino. Malamig ito, malutong at perpektong kapareha ng sandwich o isang mangkok ng kanin. Para sa maraming senior, ang atsarang pipino, nakilala rin bilang gherkins o burong pipino, ay isang pangunahing pagkain. Naaalala natin dito ang ating kabataan, mga lutong bahay, marahil pati ang kusina ni Lola. Ngunit narito ang katotohanang hindi gaanong pinag-uusapan kung ano ang nagpapasarap sa atsara ay eksakto ring bagay na nagpapadelikado rito para sa inyong puso. Ang tinutukoy ko ay ang sodium o asin. Isang maliit na piraso lang ng atsarang pipino ay maaaring maglaman ng mas maraming asin kaysa sa isang buong supot ng plain potato chips. At kung kumakain kayo ng higit sa isa o isinasabay ito sa maalat na sabaw, cold cuts o kahit toyo, maaari ninyong hindi namamalayang itinutulak ang inyong puso palapit sa danger zone. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kapag ang inyong katawan ay tumatanggap ng sobrang sodium, nag-iipon ito ng tubig para tunawin ito. Ang sobrang likidong ito ay nagpapataas ng dami ng dugo sa inyong sistema at bigla kailangang mag-pump ng mas malakas ang inyong puso tulad ng isang lobo na sobrang banat. Pinapataas nito ang inyong presyon, pinapagod ang kalamnan ng inyong puso at sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa heart failure, lalo na sa mga nakatatanda. Isang malakihang pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine ang sumunod sa mahigit 100,000 katao at natuklasan na ang mas mataas na pagkonsumo ng sodium ay direktang nauugnay sa mas mataas na presyon ng dugo at mas malaking panganib ng mga cardiovascular event, lalo na sa mga higit sa 600 anyos. At hindi ito mula sa chips o fast food. Ito ay mula sa pang-araw-araw na mga pagkaing mukhang inosente tulad ng atsara de latang gulay at mga deboteng sarsa. Minsan ay nakausap ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Lando, 28 taong gulang retiradong guro. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang kanyang presyon ay sobrang taas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga kinakain, ngumiti siya at sinabing kanin lang, isda at ilang piraso ng atsara sa gilid araw-araw. Ang ilang piraso na iyon ay mahigit 1,500 milligrams ng sodium sa isang araw, halos ang buong pang-araw-araw na limitasyon para sa isang taong may mataas na presyon. Pinalitan namin ang atsara ng mga hiwa ng sariwang pipino na may sukadil at isang kurot lang ng asin. Sa loob ng 2 buwan, bumaba ang kanyang mga numero ng halos 20 puntos. Hindi niya kinailangang isuko ang lutong. Kinailangan niya lang isuko ang sobrang karga. Kung talagang gusto ninyo ang maasim na lasa, narito ang maaari ninyong gawin sa halip. Subukang mag-atsara sa bahay. Gumamit ng mas kaunting asin, mas maraming suka, sariwang herbs at bawang. Banlawan ang mga nabibiling atsara bago kainin. Oo, isang mabilis na paghugas sa ilalim ng tubig ay maaaring makabawas ng sodium sa ibabaw ng hanggang 4. Huwag ipares ang maalat na gulay sa maaalat na karne o dilatang sabaw. Nararamdaman ng inyong puso ang dobleng dagok na iyon. At higit sa lahat, pakinggan ang inyong katawan. Kung gumigising kayong manas pakiramdam, ay matamlay
o napapansin ang mga pagtibok ng puso pagkatapos kumain, maaaring ang inyong sodium ang tahimik na salarin. Ngayon, ang susunod na gulay sa listahang ito ay maaaring mas makagulat pa sa inyo dahil pinupuri ito ng halos lahat ng health show at wellness blog. Ngunit kapag kinain ng hilaw at sa maraming dami, maaari nitong pabilisin ang tibok ng inyong puso at hindi sa magandang paraan. Gulay bilang trigs, hilaw na bawang raw garlic. Tingnan nating mabuti ang hilaw na bawang. Ang milagrosong sibuyas. Naririnig ninyo ito kahit saan. Ang bawang ay nagpapababa ng kolesterol, pinoprotektahan ang puso at ito ay natural na antibiotic. At totoo iyon hanggang sa isang punto. Ngunit heto ang kakaiba kapag ang bawang ay kinain ng hilaw, lalo na sa maraming dami, maaari nitong gawin ang kabaligtaran. Maaari nitong i-overstimulate ang inyong puso at guluhin ang ritmo nito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, ang hilaw na bawang ay naglalaman ng isang mabisang compound na tinatawag na allicin. Ito ang responsable sa matapang na amoy nito, matalas na lasa, at marami sa mga sinasabing benepisyo sa kalusugan. Ngunit kapag ang allicin ay pumasok sa inyong katawan sa mataas na dosis, sabihin na nating mula sa mga raw garlic shots, dinurog na sibuyas, sa salad dressings, o kahit mga tableta ng bawang, hindi lang ito tumutulong sa inyong puso, maaari nitong stress ito. May isang klinikal na pag-aaral sa Phytomedicine Journal na natuklasang ang mataas na dosis ng katas ng bawang ay maaaring makagambala sa bilis ng tibok ng puso at magdulot ng hypotensyon, pagbaba ng presyon na sinusundan ng biglaang pagtaas ng presyon. Ang ganitong epekto ng pagtalbog-talbog ay hindi maganda para sa mga matatandang puso. Nililito nito ang nervous system at pinipilit ang puso na tumibok ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. At sa ilang mga tao, lalo na sa mga may banayad na arrhythmias, mababang presyon o umiinom ng pampalabnaw ng dugo, ang hilaw na bawang ay maaaring mag-trigger ng pagkahilo, pagkapagod, at hindi regular na tibok ng puso. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Maria, isang 70 taong gulang na babae na nakilala ko sa isang wellness retreat. Mabait, matalino, puno ng buhay. Ngunit isang umaga, muntik na siyang himatayin pagkatapos mag-almusal. Nang suriin namin kung ano ang kanyang kinain, ito ay yogurt lamang at isang butil ng hilaw na bawang gaya ng ginagawa niya tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Bumagsak ng husto ang kanyang presyon, kaya kinailangan namin siyang bigyan ng matamis na tsaa para bumalik ito sa normal. Nakita ninyo kung ano ang nakatulong sa kanya 20 taon na ang nakalipas ay hindi na nakakatulong sa kanya ngayon. Nagbago na ang kanyang katawan, nagbago na ang kanyang puso, at ang kanyang ritual na hilaw na bawang ay tahimik na naging isang ticking time bomb. Kaya ano ang alternatibo? Kung mahilig kayo sa bawang, at sino ba naman ang hindi lutuin ito ng bahagya sa halip? Ang paggisa lang nito sa loob ng 30 segundo ay nag-aalis ng talas ng allicin nang hindi sinisira ang lahat ng benepisyo. Iwasang kumain ng bawang, lalo na kung hilaw nang walang laman ang tiyan. Ito ay masyadong agresibo at maaaring makairita sa inyong bituka at guluhin ang ritmo ng inyong puso.
At kung umiinom kayo ng mga gamot tulad ng warfarin, aspirin o beta blockers, kausapin ang inyong doktor bago gumamit ng mga garlic supplement. Ang pagiging natural ay hindi nangangahulugang ligtas para sa lahat. Ang aral dito, hindi kailangang gulatin ng inyong puso. Kailangan itong suportahan ng dahan-dahan palagian at may mga pagkaing nagmamahal dito sa tamang paraan. Ngayon maghanda kayo dahil ang susunod na pagkain sa listahang ito ay maaaring mukhang ganap na hindi nakakapinsala. Malamang ay kinain nyo na ito sa mga sabaw, stir fries o salad. Ito'y maliit, malutong at mabilis tumubo. Ngunit kapag kinain ng hilaw, lalo na para sa mga senior, nagdadala ito ng isang tahimik na panganib na marahil ay hindi ninyo kailanman naisip. Gulay bilang pat hilaw na toge o raw sprouts. Pag-usapan natin ang mga hilaw na toge. Mukha silang inosente, hindi ba maliliit na berdeng usbong na madalas isinasaboy sa ibabaw ng mga salad, isinisingit sa mga sandwich o hinahalo sa mga smoothies? Ang mga hilaw na toge tulad ng munggo, alfalfa clover o labanos ay madalas na pinupuri bilang mga superfood na puno ng enzymes, bitamina at lakas ng kabataan. Ngunit para sa mga senior na higit sa 60, ang maliliit na berdeng ito ay maaaring magdala ng malaking panganib, isa na higit pa sa simpleng sakit ng tiyan. Ang mga hilaw na toge ay maaaring tahimik na makapinsala sa kalusugan ng inyong puso sa pamamagitan ng pag-trigger ng mga impeksyon, pamamaga, at kahit na mapanganib na kawalan ng balanse sa inyong daluyan ng dugo. Narito ang nakatagong panganib. Ang mga hilaw na toge ay isa sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng kontaminasyon ng bakterya sa mundo ng mga gulay. Bakit? Dahil ang mainit at mamasamasang kapaligiran kung saan sila tumutubo ang mismong kondisyon na tumutulong sa kanilang pag-usbong ay perpekto ring lugar para sa pagdami ng mga mapanganib na bakterya tulad ng E. coli, Salmonella at Listeria. At kung sa tingin ninyo ay kayang labanan lang ito ng inyong immune system, mag-isip-isip kayo ulit. Pagkatapos ng 60, ang immune system ay natural na humihina. Kahit isang banayad na impeksyon sa bakterya ay maaaring mag-trigger ng pamamaga sa buong katawan at doon napupuruhan ang puso. May isang detalyadong ulat mula sa CDC na nagpakita ng 2 dosenang mga outbreak na direktang nauugnay sa mga hilaw na toge na marami ang nakaapekto sa mga senior at matatanda na may mahinang immune system. At heto ang pinakamasama, hindi mo ito maaamoy, hindi mo ito makikita. At ang paghuhugas ng mga toge ay hindi nag-aalis ng bakterya kapag nasa loob na sila. Hindi ko malilimutan si Mang Andres, isang 74 anyos na walang kasaysayan ng sakit sa puso na napunta sa ER na may mabilis na tibok ng puso at mababang presyon. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, ang sanhi ay hindi ang kanyang gamot stress o kahit ang kanyang puso. Ito ay isang impeksyon sa bakterya mula sa hilaw na alfalfa sprouts sa kanyang sandwich. Inilagay nito ang kanyang sistema sa isang estado ng stress at para sa isang pusong tumatanda na ang ganoong uri ng stress ay mapanganib. Hindi lang ito tungkol sa food poisoning. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng impeksyon sa inyong buong katawan. Kapag ang inyong immune system
ay nasa high alert. Naglalabas ito ng mga compound na tinatawag na cytokines. Nagdudulot ito ng pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo, maaaring magpataas ng inyong presyon at magpataas ng panganib ng heart arrhythmias o kahit na pamumuo ng dugo. Kaya ano ang maaari ninyong gawin kung gusto ninyo ng toge? Una, huwag kainin ng hilaw lalo na mula sa mga salad bar o pre-packaged na halo. Kung talagang gusto ninyong kumain ng toge, lutuin ito ng bahagya. Ang isang mabilis na paggisa o paghahalo sa mainit na sabaw ay pumapatay ng mga nakakapinsalang bakterya habang nagbibigay pa rin sa inyo ng kaunting tekstura at sustansya. Mas mabuti pa, palitan ito ng microgreens. Mukha silang magkatulad, sariwa ang lasa, ngunit pinalaki sa mas ligtas na mga kondisyon na may mas mababang panganib ng kontaminasyon. At isa pang paalala, iwasang magpakain ng hilaw na toge sa sinumang may sakit sa puso, mahinang immune system o mga isyu sa panunaw. Ang panganib ay sadyang hindi katumbas nito. Ngayon, dumako na tayo sa huling gulay at ito ay nakakagulat. Ito'y kulay ube malambot kapag naluto at madalas inirerekomenda para sa kolesterol. Ngunit kapag kinain sa maling anyo, maaari itong tahimik na magpasok ng isang compound na gumagambala sa inyong nervous system at naglalagay ng presyon sa inyong puso. Gulay bilang 5, talong eggplant. Tingnan nating mabuti ang talong. Ang talong na tinatawag ding aubergine sa ibang lugar ay isa sa mga gulay na inaakala ng mga tao na laging malusog. Mayroon itong malalim at mayamang kulay na sumisigaw ng antioxidants. Sinasipsip nito ang mga lasa na parang espongha at sa loob ng maraming taon, naging bahagi ito ng mga diet na malusog sa puso tulad ng Mediterranean plan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 60 ang talong ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na solanine, isang natural na lason na sa ilalim ng ilang mga kondisyon ay maaaring makairita sa inyong nervous system, magpataas ng pamamaga, at kahit magpataas ng presyon o guluhin ang ritmo ng puso kapag ang inyong katawan ay naging sensitibo dito. Ang solanine ay isang glycoalkaloid at matatagpuan ito sa lahat ng nightshade vegetables tulad ng kamatis, patatas at sili. Ngunit ang talong ay may ilan sa pinakamataas na konsentrasyon lalo na sa balat at mga buto. Ngayon, para sa karamihan ng malulusog na matatanda sa kanilang 30s o 40s, ang kaunting solanine ay hindi malaking problema. Ngunit para sa mga senior na may mas mahinang mga bato, mas mabagal na panunaw o komprometidong nervous system, ang solanine ay maaaring tahimik na maipon. May isang klinikal na pagsusuri sa Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics na naglarawan kung paano ang solanine, kahit sa maliliit na dosis, ay maaaring makagambala sa paghahatid ng signal ng nerbiyos na humahantong sa mga sintomas tulad ng pagtibok ng puso, paninigas ng kalamnan, pagkapagod, at mga irregularidad sa puso. Minsan ay nakilala ko ang isang byudo na nagngangalang Mang Pablo, 75 taong gulang, na mahilig magluto ng mga ulam na may talong at kamatis. Ginagawa niya ito gabi-gabi. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo ng kakaibang pagkapagod, pagtibok ng puso at pagkahilo, nagpatingin siya. Malinis ang kanyang mga resulta sa lab,
ngunit ang kanyang EKG ay nagpakita ng mga pattern ng hindi regular na ritmo. Inalis namin ang mga nightshades sa kanyang dieta sa loob ng 3 linggo. Naging normal ang ritmo ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang issue ay hindi ang talong mismo. Ito ay ang dalas ng pagkain, ang kanyang pagiging sensitibo at ang kanyang edad. At iyon ang punto, ang pagkain ay hindi mabuti o masama sa isang vacuum. Ngunit maaari itong maging maling pagkain para sa inyong puso sa maling panahon ng inyong buhay. Kaya ano ang dapat ninyong gawin kung nasiyahan kayo sa talong? Una, laging lutuin ito ng maigi. Ang pag-ihaw, pag-bake o pag-steam ay maaaring makabuluhang magbawas ng mga antas ng solanin. Huwag kailanman kumain ng hilaw na talong, lalo na kung medyo mapait o hilaw pa. Pangalawa, iwasan ang balat at mga buto kung nagkaroon na kayo ng mga issue sa panunaw o ritmo ng puso. Dito nakatira ang karamihan sa solanin. At panghuli, pagpalit-palitin ang inyong mga gulay. Huwag kumain ng talong araw-araw. Bigyan ang inyong katawan ng iba't ibang uri. Magpapasalamat ang inyong puso. At heto ang isang bagay na mahalaga kung umiinom na kayo ng mga gamot para sa presyon o ritmo ng puso. Ang pagsasama-sama nito sa mga pagkaing mataas sa solanine, tulad ng talong, ay maaaring magpalala ng mga sintomas o magdulot ng mga hindi inaasahang epekto. Laging bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos kumain. Ang maliit na kaba sa inyong dibdib, ang biglaang pagod, maaaring iyon na ang banayad na babala na ipinapadala sa inyo ng inyong katawan. Ang pagkain ay makapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay gumagana sa dalawang paraan. Maaari itong magpagaling o maaari itong makapinsala ng tahimik sa paglipas ng panahon. At ngayong natapos na natin ang 5 gulay na ito, tingnan natin ang kabuuang larawan ng sama-sama, mga payo para sa kalusugan ng senior. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong matakot sa inyong pagkain. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong itapon ang lahat sa inyong frigider. At tiyak na hindi ito nangangahulugan na ang inyong pinakamagagandang taon ay tapos na. Ang ibig sabihin nito ay ito ang inyong puso ay dinala kayo sa loob ng mga dekada. Dumaan na ito sa mga kagalakan, stress, mga gabing walang tulog, pagdiriwang, at mga kabiguan. At ngayon, higit kailanman nararapat itong bigyan ng kabaitan, hindi lamang sa kung paano kayo nagpapahinga o gumagalaw, kundi sa kung ano ang pinipili ninyong kainin ng tahimik araw-araw. Ilang maliliit na pagbabago lamang tulad ng pag-steam ng inyong espinaka, pagbanlaw sa atsarang iyon, bahagyang pagluto ng inyong bawang, pag-iwas sa hilaw na toge o pag-ihaw ng inyong talong ay maaaring mag-alis ng presyon sa inyong puso at bigyan ito ng suporta na kailangan nito upang patuloy na tumibok ng malakas sa darating na mga taon. At kung pinapanood ninyo ito at iniisip, ako yan, kinakain ko ang mga bagay na iyan, baka kaya ganito ang pakiramdam ko nitong huli. Kung gayon nagawa na ninyo ang pinakamahalagang bagay, namulat na kayo. Mula rito, nagiging mas madali ang lahat. Ang mahalagang aral na dapat tandaan ay ito. Ang pagtanda ng may kapangyarihan
ay hindi nangangahulugan ng pagpupursige ng mas matindi. Ito ay nangangahulugan ng pagiging mas matalino. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa 5 gulay na ito ang pinakagumulat sa inyo. Ang bawang ba ang toge? Marahil ay naramdaman ninyo ang ilan sa mga sintomas na ito at hindi ninyo alam kung bakit. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kahit kaunti lang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din. Nilikha namin ang channel na ito para lamang sa inyo upang gabayan kayo sa yugtong ito ng buhay ng may kalinawan, kaginhawahan at kumpiyansa. Dahil sa sama-samang paglalakbay, pananatilihin nating malakas ang inyong puso at ang inyong diwa. Magkita-kita tayo sa susunod na video.